Ay, magandang gabi mga boss, mga kaping, mga kabunyog. Mag-aalas 5 ho dito. Paggabi na rin eh. Salamat sa dumadagdag na subscriber mga friend. Pag nagustuhan nyo yung video, mag-likes po kayo ha. Itong vlog ha. Itong ating content. Isa na, ang gulo no mga friend. No? Pasinado. Masyado, tanungan dito, tanungan doon, no? Pagkaka-aresto, grab. Mamaya natin pag-usapan yan. Dito muna tayo dito kay Hanilet. Ang betka ni Digong. Wrong move daw ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Yan ang giniit ng kanyang common law wife na si Hanilet Avancenia. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang dating Pangulo? Julius, mas nakakapag-adjust na raw at naalis na yung galit. Yan ang sinabi sa atin ni Hanilet Avancenia, ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay sa mag-iisang buwang kalagayan nito sa loob nitong detention center. Sa unang pagkakataon, hinarap ni Hanilet Avancenia ang media habang kasama mga taga-suportang nag-aabang sa labas ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Kwento ng common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mas nakakapag-adjust na raw ito sa Sarap talaga pakinggan sa tenga yung number 2, common law wife, no? mag-iisang buwang pagkakapiit sa Scheveningen Prison. Pero aminadong miss na raw ng dating Pangulo ang kanyang pamilya at ang Pilipinas. Pagka mag-Italya na sa family, parang masakitan siya. All he cared for was about his country and about his countrymen. To be honest with you, Only careful is about his country and his countrymen. Napakabait pala ni Digong. Ba't napunta dyan? Tuloy natin. mangutana ako sa Ginoo. Ikaw, yan naman, Lord. Ikaw, up to now, I'm still, Ginoo, ang tawag ko dyan, Ginoo, Panginoon, di ba? Si Lord, Ginoo. Sige, tuloy mo, Hanilet. Nag-question mark. So, buti sana ako naging tarantado, magnanakaw, di ba? Bangag. Buti sana kung naging tarantado, magnanakaw. Teka, mukhang matagal natutulog to Magkakaroon ba ng crimes against humanity kung matinuyang darling mo, ikaw naman. Tuloy mo nga. Nang tanungin ni Hanilet sa dating Pangulong Duterte tungkol sa mga nasa likod ng pagpapaaresto sa kanya, hindi na raw galit sa kanila ang dating Pangulo. Alam mo, I will just let God do that. Hindi na pala galit. Bakit ano pa hinihiring niyo dyan sa Senado? Pinapatawad na kayo. Siya pa nagpatawad. Tuloy. Alam mo, I'll just let God. God. Minumura lang ng asawa mo, yung sigad Tuloy mo. Do the revenge for us. Hanggang apo yan nila. Hanggang apo ng apo nila. Hanggang doon ang nila. Hanggang Matindi ka naman, Day. Hanggang apo ng apo nila. Ba, sumpa na yan Sino ba yun? Si Marcos? Matindi ito. Tuloy mo. hanggang doon ang parusa ng Diyos. Kaya yung mga gumawa sa kanya dito, Gabaan rin naman. impyerno kayo. Yung mga gumawa daw sa kanya nito, impyerno daw kayo. Yung mga gumawa kay Duterte, magkita-kita na lang kayo ni Duterte sa impyerno. Ganun ba yun? Kasi alam ni Duterte, sa impyerno rin siya pupunta di ba? Hahatakin pang araw niya si Senadora Risa Ontiveros kasi sabi niya, wala akong planong mapunta sa impyerno. Hahatakin kita, di ba sabi? Oo. Pagkakaalam siguro nito sa langit mapupunta si Digong. Mukhang masama di kaya masakitan siya nito. Tuloy mo. Posibleng masira rin daw ang karir sa politika ng mga nagtulak sa pag-aresto kay Duterte. Wrong move. Wrong Sabi move. nga na Ano nga ang right move para sa'yo? Hayaan na lang si Duterte sa mga nangamatay na mga nung panahon ng asawa mo. Ganun ba yun? Tuloy mo. yung opponent niya has wala na talaga. They will never be given
the chance by the Filipino people. Sa ngayon, pinag-aandaan daw ni Hanilet ang mga gagastusin sa pagharap ng Yung opponent daw niya, wala na. He will never be given a chance by the Filipino people. Tatalo ka nga ron, Nograles. Ganun ba yun? Matatalo nga ron lahat yung line-up ni Bongbong Marcos. Dahil mananalong straight nga ron yung line-up nitong si Digong. Kung yun ang itong sinasabi na itong number 2 ni Digong, ang mananaig. Mananalo si Ipe. Tuloy mo. harap ng dating Pangulo sa paglilitis. Kasabay niyan, muling binisita ng lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman ang kanyang kliyente para mag-update sa kaso. Pinuna ng defense team ang pagbibigay ng maraming option sa mga biktima para mapatunayan ang kanilang pagkakakilanlan. Nilinaw din niya ang kahalagahan ng judicial process at hindi raw sana mamanipula ang mga biktima testigo sa kaso. Muling binigyang din ni Attorney Kaufman na igalang daw sana ang karapatan ng kanyang kliyente kasabay ng pagrespeto sa karapatan ng mga biktima. Siniguro rin niya na hindi bibitawan ang kaso ng dating Pangulo hanggang dulo. Nakatakda namang ipagdiwang bukas ang ika-21 kaarawan ng anak ni dating Pangulong Duterte na si Kitty. Wala raw silang ibang plano maliban sa pagbisita muli sa ama. Sinagot naman ni Kitty ang nag-viral na post na nagpapakitang may hawak umano siyang US passport habang bumibisita sa ama. Oh, may hawak na US passport si Kitty habang bumibisita sa ama. Tignan niyo yung sagot ni Kitty. Ha? I don't mind them actually. I'm a Filipino citizen, so yeah. I don't think I don't have to explain since I'm a private. Natanong sa'yo bakit ka may Filipino American passport. Ang layo naman yung sagot mo. Para kasi Sarah. Alam niyo sa totoo lang mga friend. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng pag-aresto. Napaka-respetado. Napakagalang lahat. Pero napakaraming hinahanap ng grupo ni Digong. At yun nga, ang pinagbabalitaktakan ngayon sa Senado na hindi raw binigay kung ano, maraming question si Amy, si Bongo, si Cayetano. Pero ang masakit ang loob ko mga friend, ang tagal kong nanood nitong Senado na to tungkol dito sa pagkaka-aresto rito kay Duterte. Nandun si Kimo. Putik, si Kimo lang inantay ko. Nainip na ako. Ni walang salita. Hindi pa nagsasalita hanggang ngayon. Ewan ko, tininto ko na. Mukhang walang mangyayari Basta lang parang nakita ko nung natapos na magdrama si Bongo, lumabas hindi kinaya ni Kimo. Mukhang napaiyak sa mga sinasabi ni Bongo. Nakawawa naman si Tatay Digong. Walang mag-ano ng niya. Hindi na makapagtali ng sintas ng sapatos. Hindi na makapagsuot ng medyas. Mga ganito. Diyos ko. Ano ba yan? Mga boss. Panginoon. Eto namang si Hanilet neto. Di yata alam nito kung anong crimes against humanity kaso nung darling mo. Anong Diyos ang pinagsasabi mo? Bagay, minumura lang nung darling mo yung Diyos Tapos ngayon aasa ka sa Diyos ang tinatawag mo. Sa bagay, maraming Diyos. Diyos ng kasamaan at Diyos ng kabutihan, di ba? Meron pa ngang drug lord, gambling lord, di ba? Baka hindi natin alam. Pero siya lang sinisiguro ko, Hanilet, huwag ka lalapit sa Panginoong Diyos, sa tunay na Diyos. At baka hindi na yan pansinin nung yung dasal mo sa tunay na Diyos, hindi na. Oo. Kasi nga, minumura lang asawa mo pati yung Pope, minumura lang, di ba? Alam nyo, mga pag-aresto, eto, karamihan nakikita kong pag-aresto sa ordinaryong tao, Kasi di ba, si Duterte naman, ano na siya? Ordinaryo na lang siya Di na siya presidente, wala na nga siyang papel. Dapat nga mamahinga na, di ba? Pero hindi tumitigil Ayaw huminto. Wala, ano ba papel niya sa Pilipinas? Wala naman na, di ba?
Natapos na yung 6 na taong patayan, katakot-takot ang namatay. Oh. Di ba? At yun nga, ngayon, inaano sa ano 50,000 na mga Chinese na may mga peking birth certificate galing sa Davao. 50,000. Inaano ngayon? Inaaral kung paano nangyari. O puro Davao pinanggalingan ng mga birth certificate ng mga incheck. Grabe ho talaga itong nangyari sa panahon ni Duterte. Sa tanggapin na talagang talagang tanga na lang talaga, hindi maano di ba? Pero anyway, yun na nga ang gagawin natin, di ba? Mabait pa nga yung General Torres, sa totoo lang mga boss. Mabait. Ang ganda ng binigay na ano. At saka hindi ko rin maintindihan kung anong inaano nila Dato saka nitong si Jaime Duterte. Gusto nilang palabasin na kinidnap si Duterte. Maniniwala kinidnap si Duterte. Ganda nga ng ano, may sakit daw, hindi raw pinapasok si Sara, mga ganun, ganito. Daming ano. Ito, pag ordinaryong tao ka, ito ka lang. Pag inaresto. Sasakyan ang nabibiktima ng modus na rentangay, Modus rentangay, hindi pati mga motorsiklo. Isang sangkot umano dyan ang nasa kote ng mga pulis na nagpanggap na buyer. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Tumutang siya. Balot ang mukha ng suspect na ito at nakahud ng lumutang sa isang lugar sa Makati City para makipagkita sa buyer ng ibinebenta niyang motorsiklo nitong Martes. Lingid sa kanyang kaalaman, puro pulis pala ang katransaksyon. Para makumpirma ang pagkakakilanlan ng suspect, picture taking as legit seller ang naisip ng mga pulis. At nang lumitaw ang mukha nito at makumpirma na siya na nga ang target, agad siyang inaresto. Pero pumapalagang suspect kaya nagtagal bago siya mapadapa para mapusasan at mabasakan ang kanyang mga karapatan. Ganyan ho ang pag-aresto sa mga ordinaryong nilalang sa Pilipinas. Kay Duterte halos magmakaawa na si General Torre, di ba? Nasumama ka na ng maayos. Pero yun, maraming bumabala na sila Mendedea, ayaw, di ba? Namukpok pa nga ng cellphone yung number 2 niya, di ba? Tinamaan yung pulis dito, laki. Sila pa matapang tapos hindi ko maintindihan mga friend, ano ba to? Marami pang lilinisin si Bongbong para maging mapayapa ang kanyang pamumuno sa darating pang mga taon. Meron pa yata siyang 3 taon na siya bubulabugin itong mga ano nito si Digong. Di ba? Dapat ito malinis niya na lahat to. Sa totoo lang. Tsaka marami pa talaga. Utamanta kayo 50,000 na birth certificate, peke. Para gamitin ng mga incheck. Tapos yung mga sinasabi na kung ano-ano lumalabas doon sa confidential pa nito si Sara na to. Paano? Kung hindi pa kung walang nagsiyasat niyang na yan, Risa Ontiveros na naman yata di ba? Lulusot yan Kasi yung mga sinasabi nga ni Atty. Claire Castro, yung 460 million, taon-taon yung mahigit 2 billion na confidential fund ni Sara Duterte nung siya ay mayor, bago pa siya naging pangalawang pangulo. Yung pa dapat maipaliwanag, siguradong iba-iba na naman ang pangalan nun. Baka may Boy Tato, Boy Akyat, Boy Tuwad, iba na kung ano nila pinilagay mga pangalan. May grocery, may team grocery, may team asim, kung ano. Talagang uwi na lang nitong mga Duterte, itong Sara na to, ang kaban ng bayan. Pero dadapat subalit, yun nga, malamya. Mantakin mo. Inimpeach ng Kongreso ng over
sobra-sobra pa. Pero pagdating sa Senado, biglang preno. Di ba mga boss? Sa halip na forthwith, naging forthwith ang nangyari. Ha? Wala kang magagawa. Hindi mo maintindihan. Di ba? Kung ano gusto nung Senate President. Di ba? Mga friend? Wala na talaga. Tsaka yung tungkol sa pag-aresto, ang dami kaninang sinasabi na due process, na may sakit, hindi makabiyahe, mga ganito, ganun, ganyan. Dapat daw nirespeto. Yun ang mga narinig ko, respeto dahil taong gobyerno, whatsoever. Putik yan. Si Espinosa, sumuko na. Dahil baka siya yariin, sumuko, at ang alam ni Espinosa, ligtas na siya. Dahil nandun na siya sa kulungan, nakakulong. Puta, kalahin mong tinira pa ron? Oh. Search warrant, nakakulong. Wala na yata. Ang kaso, murder. Oh. Biglang mamaya, naging homicide. Lumaban ika. Puta, pa makaka... Grabe ho to talaga, mga boss, no? Tao. No? Hindi mo maintindihan. Ha? Gulo-gulo kasi ito Senado na to, no? 24 ito. O to. Baka itong dating na batch na senador, kung matutupad yung haka-haka nung number 2 ni Digong, na wala na yung mga gumawa sa kanya, mawawala na hindi na masira ng political karing na wrong move, baka manalo lahat ang lineup ni Digong. Eto, baka masahol pa rito mangyayari, mga boss. Mga beses kayo nakiusap pa, hanggang doon na, nag-abroad ka ba eh? Anong gusto mo? Anong gusto mo? Anong gusto mo? Anong takinay? Huwag mo ako sigawan. Mga beses kayo nakiusap pa, hanggang doon na, nag-abroad ka ba eh? Anong gusto mo? Anong gusto mo? Anong gusto mo? Anong takinay? Huwag mo ako sigawan. Mga beses kayo nakiusap pa, hanggang doon na, nag-abroad ka ba eh? Anong gusto mo? Anong gusto mo? Si Cayetano yata yun, tsaka si Subiri, yung kakanain, no? Yan ho ang Senado. Oo. Pag nanalo ho yung mga sinasabi ni Hanelet na na line up ni Digong dahil wrong move nga raw ang administrasyon sa ginawang yan, masahol pa ho dyan ang mangyayari dyan. Oo. Yan ho ang Senado, no? Masakit mang isipin, yan na talaga. Grabe, no? At malamang mananalo si Kibuloy. Oo, dahil yun nga ang yun ang basa nitong si right move, nitong si Hanelet na si wrong move. Oo, di ba mga boss? Putik. Ano ba yan? Mantakin mo yun, no? Na-promote na si General Torre. Oh. Pinoproblema nila kung sino at tapos na. Pinatawad na raw kayo. Si Bongo naman, bring him home. Eto yung si Si Senator Bongo may statement yata. Naririnig ba ninyo ako? Ayan, Bong. Madam Chair. Yes, please. Oo. Si Ambassador Lacanilaw sa dating Office of Civil Defense, ASEC ka doon. At wala, nakita ko lang yung Facebook post tungkol sa flood control. So, inaasahan ko kilala po ninyo si Mr. Lacanilaw. I'm not so familiar about him. Anyway, Okay. nakikita ko rin po dyan. Okay. Thanks. You wanted to make a statement, Senator Nagtrabaho Bong? po noon. Baka po nagtrabaho siya noon sa former administration ni Pangulong Duterte. Okay, Senator Anyway, good Bong, day, you Madam wanted to Chair. make a statement? Sorry. Yes. Okay. Meron po akong opening statement.
Sige na. Good day, Madam Chair, distinguished colleagues, and to the resource persons present in this hearing. Mabuti naman po at nakadalo ang iilang opisyal po ng gobyerno para mabigyang linaw ang mga kaganapan sa pag-aresto at pag-surrender kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero kulang pa rin po, marami pong wala. Madam Chair, marami po tayong katanungan noong nakarang hearing na hindi nasagot dahil wala po yung mga government officials na maaaring makasagot sana sa ating mga katanungan. There are several instances that the government has repeatedly stated that the International Criminal Court has no jurisdiction in our country. Kung hindi po kinikilala ng gobyerno ang ICC, bakit nila binigyan ng pansin ng arrest warrant mula sa ICC? Yun po ang mga katanungan natin. Ginamit lang bang palusot ang Interpol? May violation ba sa Rome Statute? But we have also found out, Madam Chair, that there was no red notice from the Interpol. Kaya nakapagtaka talaga kung bakit nagmamadali ang gobyerno. Tama na yan. Ayan na yan sila. Mga friend. Pagkatapos ko niya ng speech na yan, napaiyak yata si Kimo. Kaya tumayo si Kimo. Bago ulit bumalik. Yun lang ang naging Kimo eh. Habang siya natapos ko yan. Ganun hanggang si Kimo. Tapos sa cellphone si Kimo. Walang naging papel, sayang. Bagay, libre yata, chicha dyan. Totoo lang. Sa kay Juan de la Cruz. Charge to Juan de la Cruz, mga friend, no? Ewan. Alam nyo, eto, yan sila Bongo, no? May mga yan, sinampang kaso, si Senador Trillanes, ha? Pero kung bakit ang tagal-tagal na hanggang ngayon hindi pa gumagalaw, hanggang hindi nila inaano yan, hindi nila binibigyan ng prioridad. Yung bagay, hindi na prioridad yan. Taon na yata yung kasong isinampa dyan. Hanggang ngayon, wala pa nangyayari. Yung tungkol doon sa mga project na pinilagay sa pangalan niya nung panahon ni Digong. Nung sa Davao. Para mali rin, ganun. Maliit lang ang kapital. Ganun ang nangyari dyan. Wala, hindi ko gumagalaw yung Department of Justice ba sinampa o Ombudsman? Department of Justice yata, di ba? Ang kapal-kapal, ganyan. Hindi na mabuhat ni Senator Trillanes yung mga dokumento na supporting paper sa mga ikinakaso dito. Ba? Wala. Si Bato, hindi rin na, naku, matagal pa. Rin nga. God moves in a very mysterious way. Mag-collab na po tayo, no? Yung Hanilit, tibay. Di raw tarantado si Digong. Bakit? May kaso crimes against humanity. Di raw magnanakaw, hindi raw bangag. Parating ang bangag, parang nakapentanil parati. Ito kung ano pagsasabi niyan. Di ba? Ewan ko, no? Pag-ibig. Yan. Masdan ang ginawa mo. Pero magandang title, ang titulo, Common Law Wife. Sa Tagalog, kabit. Librado Ludovico, shout out. Kaya kayong mga kabit, huwag kayong pumapayag na tinatawag kayo ng kabit. Common Law Wife. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Di ba sinunod mo lang ang utos ng iyong among si Tandang Durian Dutae? So humanda ka na, kalbo. At malapit ka na ring madampot ni General Torre. Congrats, General, sa iyong promotion. Saludo, di ba? Joselito, mabait, shout out. Gandang gabi po, Zero. Sabi niya. Jab Alvaro, shout out. Raul Villanada, shout out, ha. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God bless sa inyo. God bless, Raul. Raul ulit, Naku po, si Bato. Ganyan talaga pag
napupuruhan ng karma. O, di ba? Wala na yan. Pero yung parang ang tumbo kanina marami pa raw aarestuhin Parang yun ang kaya sabi ni Remulla, kailangan maglabas ng Supreme Court. Maski na maghapon tayo rito Supreme Court ang magsasabi kung anong dapat. Yun ang sinasabi na ni Remulla, gusto niya tapusin kanina Di ba? Rian Manampan, shout out. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karoks. Talaga lang pong sobrang sumama ang politika ng Pilipinas nang namuno si Digong nyo. Totoo. Dapat po talaga ay mabura ang mga Duterte sa politika sa Pilipinas. Lalo na yung mga artista na nasa Senado na wala namang nagagawa kundi magbutas lang ng upuan. Totoo yan, David. Kapal nga ng mukha. Ramon Ponce de Leon, shout out. Mga bastos na candidates. Nakapentanil si Ob. Ramon ulit Tapos kahit bastos, iboboto ng mga uto-uto at bubutante. Totoo yun ang gusto nila, bastos Ramon ulit Hindi naman hindi naman tinatanggi ni Digong yun na siya ay bastos. Na siya, ba? Na siyang papatay Pero siya pa ang nagpatawad Ramon ulit bakit ganyan si PRD? Gusto hindi rin ni attorney makakulong sa ICC. Maling idol niya. Walang GMRC. Bakit kayain mo mali? Wala si attorney siya. Buwak ng ina niya. Gusto niya gagayain siya ng mga kabataan. Totoo. Shelly Jaser, shout out Grabe talaga ang ginawa ni Duterte sa Pilipinas. Binaboy ng husto, pati mga kabataan na wala na ng respeto kahit sa mga magulang at mga nakakatanda. Sayang na wala na ang kaugalian nating mga Pilipino. Magalang, mga tao at mapagmahal sa kapwa. Kakalungkot, Karoks, dami kong napapanood sa YouTube. Konting bagay lang, barilan, suntukan at murahan. Sakitan agad. Grabe, ibang-iba na Pilipinas. Napaka-violente na ng mga tao. So sad. Totoo yan, Shirley. Totoo yan. Ako din. Chupista Bunao. Good evening po, kuya, at sa pamilya mo pong mahal at sa mga ka-warriors. Wow, kuya, bumata ka po ng 5 taon. Ganon. Rodelio Felipe, shout out. Gandang gabi, Sir Rox. Na pandemic ng Duterte ang Pilipinas, utak baliw ng mga DD shit. Totoo. Kalat ni Baya, shout out. Friend, Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Dolor Garcia, friend Amy Bingson. Ay, si Tia Deli nga pala. Busy po siya. Mukhang naging alalay siya ng isang politiko na naglilibot sa buong mundo. Oo, dahil hinahanap. Hindi niya sinabi sa akin Kausap kami, hindi niya sinabi sa akin, pasensya ka muna, Sir Rox. Hindi ako makakapag-comment, sabi niya. Kasi nga, busy ako dahil kasama ako ng politiko na naglilibot sa buong mundo at hindi malaman kung saan ilalagay yung mga nanakaw niyang mga pera. Parang ginawa yatang alam mo si Tia Deli, matapang yan ginawang bodyguard. Kaya mawawala muna ako sandali, sabi niya. Pero babalik din ako pag natapos na ang misyon ko. Federico Mandak, shout out Yang hearing na yan ni Amy ay para lang kumuha ng boto sa mga DDS dahil nilaglag na niya si BBM. Yun lang yun. Kung sana, yung oras na yan, inaaksaya nila ay ginamit sa impeachment ni Sara, sigurado, mananalo ka, Amy. O yun nga, di ba? Wala So, ngayon, alam niyo na kung sino ang boboto na acquittal. Di ba? Hindi na sila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Erlinda Aquino. Kuya, sayang naman si Babalina. Matalino naman. Matalino naman siya. Bakit nakisali siya sa kabubuhan ng mga DDS, lalo na si Calvo? Biskid, shout out. Boto ang pakay ni Babalina. Mas marami kasing ghetto sa atin, kaya nung narinig nila
ganon si demonyo, aba gusto nila yan. Yun nga. Ang Linda Aquino ulit. Kuya, lalayo ka pa tungkol sa disbursement, si Digong nyo. Si Digong nyo nga sa dami ng pinagmumura niya, kasama ng mga Panginoon, pati si Pusit, ang tunog magmura, bakit hindi sila madisbar? Baka takot ang taga Supreme Court. Yun! Kaya nga ngayon tama ka Erlinda, kaya ngayon wala sila pinupuntahan kundi Supreme Court. Sumbong agad sila Supreme Court. Gusto ko, inuutusan yung Supreme Court. Ibalik ninyo ang katawan ng tatay ko rito, sabi ng tatlong magkakapatid po. Sinuutusan nila yung Supreme Court. Papile sila doon ng habeas corpus ba? O, di ba? Mundo Cheng, shout out Alam mo pare Sani, ang pagkakaalam ko, pag ang isang tao na may makalupa, may makaluwa, may pagkaluwa ang mata, ay medyo kulot ang buhok, saka medyo mabilis magsalita, tandaan mo, sinungaling, mandaraya, mahilig sa lagayan. Hoy Garcia, saan ka ba bumibili ng kapal ng muka, tapang ng hiya? Mabisa kasi. O, diba? Elizabeth Iscare. Good evening, Sir Rox. Ito kasing Comelec ngayon lang yan nagiging istrikto tungkol sa mga kabastusan ng mga kandidato ngayon. At totoo lang na naging click kasi noon kay Digong na kaya nanalo ito at gustong gusto ito ng mga Pinoy na parehong idol nila na si Digong. Naubod ng bastos at kahit Panginoon binabastos, di ba Sir Rox? Totoo yun. Pero okay lang sa Comelec yun. Ngayon, ba't ang mahigpit ng Comelec? Ayaw ng Comelec yung cookie ni Coca. Ganun ba yun? Mundo Cheng. Pre, may palagay ako, nagiginhawa ka sa susunod na mga buwan sa buhay dahil parating na ang karma sa hipag mong durobo. Bukas, kukontent ko siya, friend. Na nawalang hiya, na nagwalang hiya sa sariling kapatid at walang makaliligtas sa karma sa mga taong masasama. Subok na yan tulad ng Digong at mga tuta niya. Totoo yan, friend. Manunala ka, ha? Ted ulit, Ay, Ted, shout out, Mabuti pa nga, karaoke. Ang mga politiko nung araw, magaling mambola. Malay mo kung magkatotoo, di ayos. Ang ibang kandidato naman ngayon ay uso ang mambabastos. Lugi tayo dyan. Dapat makakulong ang mga ito. Totoo yan, Ted. Johnny Bigod, shout out, Gandang gabi, karaoke. Tama ka. Magmula nang maging presidente si Digong, nagkaloko-loko na ang Pilipinas. Tsaka dapat talaga ipasa sa batas na ipagbawal ang mga dynasty at hindi payagang tumakbo ang mga hindi nakatapos ng college at mga may kaso. Totoo yan, Johnny. Puta. Yun nga, MBI clearance lang Meron kang kaso, hindi ka makakuha ng MBI clearance Pag may kaso ka, diba? Puta na, yun Plunder na yung kaso. Puta na. Nananalo pa, diba? Ewan ko na. Mundo Cheng, dapat ipagtayo ng rebulto ay si Trillanes, kaya nakulong ang pusakal na mamamatay tao at magnanakaw sa bayan. Rebulto ni Digong ilagay sa kubeta, katabi ni Marcobeta, para yung may amoy ebak. Mundo Cheng ulit, Baka may makakahon din sa umaahas sa kabit ni Digong. Huwag siyang pasisiguro, isa lang siyang kakaning itik. Mahigit na 30,000 ang pinapatay niya. Isa ka lang. Mundo Cheng, Digong, papaano na yung self-supporting ka na lang? Ay, sariling sikap, pareho ni Kibuloy. Ikaw naman. Ano iniisip mo, friend? Kalat ni Bayaw, good morning, Kasani. Nax, nagpagupit, nagpakulay pa. Yan ang mga banat dyan. Yan ang tari ng Itsyagi, astig na pogi pa. Ganun pa man. Bakbakan mo, Kasani, bakbakan mo. God bless your family. God bless, Kalat ni. Thank you, sabi ni Kalat ni. Thank you sa pagpapakita sa sayaw at kembot ni Sarah My Love.
Alam mo naman, nagigil ako dyan pag nakita kung sumasayaw yan. Yes, kumpleto na naman ang gabi ko. At buhay na naman ang dugo ko. Thank you ulit, Kasadi. Appreciate it. Ikaw na. Limpi ka siguro na, no? Ay, naku, Sarah. Lambing pa ng boses niya, friend, sa totoo lang. Parang parating... Maria Luisa Alipada, shout out. Edmundo Martinez, shout out. Dapat naglalabas na pulisiya ang COMELEC na ipagbabawal na humabol ang mga may kaso, lalo na nakakulong. Sila ay public servants, so paano sila magse-serve ang kanilang constituent kung sila ay nakakulong? Tanong mo kay Mata, kay Mata kay Garcia. Katuwiran hindi pa naman ika-convicted Resume innocent until proven guilty. Ang tanong nga dyan, paano kung na-prove na guilty? Nanalo. Yun ang hindi ko makuha Pag may kaso, hindi na dapat tumakbo. Di ba? Parang sinusugal mo yung Pilipinas sa mga, lalo senador pa. Na may kaso. Ang daming nag-aaplikante na walang kaso. Bakit tatanggapin mo may kaso? Diba? Ang ratio siguro, baka siguro, ito, Garcia. Baka ang ratio, isang may kaso na aplikante. Baka yung aplikante na walang kaso, ang dami-dami. Bakit mo kukunin yung isa? Pwede mo naman itapon, marami pa naman, kapalit. Kaya yan ang dapat kasi baguhin, mga friend. Laurentino Lagasca, shout out. Worst political personality in 2017, the best president daw. Yun nga. The best president daw puta. Hello, Miss Gracie. Be well. Always ingat. Sino bang Gracie kasi yan? Hello, Kyla. Hope all is well regards. Sino Kyla? Si Kyla? Si SKL Vlog ba yan? Anak-anakan ko din yan Taga Cavite. Kalat ni Bayaw. Naman, Kasani naman, huwag na nating patulan yan si paring Bato. Matutuyuan tayo sa ungas na yan na walang sa oras. Ikaw rin, patay tayo dyan. Whiskey Hitler's effect, mister lang na may mesmerize nila yung audience. Totoo. Teduleto, Karoke, gusto ko sanang panoorin ang paghearing ni Amy kanina dahil nandun si Major General Torre, pero nawalan ako ng gana pag nakikita ko ang baba ni Amy. Saka parang ako ang nahihiya pag nakikita kong Marcos pa rin ang apelyido niya. Sana palitan na lang niya ang kanyang apelyido. Gawin na lang niyang Babalina para maging Amy R. Babalina. Bagay kaya sa kanya. Totoo yan, Ted. Miguel Edwin, my friend, shout out, Mike. Jan Dimango, shout out. Boyong Kong Balong, shout out. Mamaya, usap tayo, friend. Tungkol doon sa Sabi ni Balong, yan Presidente po siya ng Hong Kong. Parang malabo pa raw yung pinangangambahang magkakaroon ng gera, yung pagsasakupin ng China at Taiwan. 3J Xiaoping. Ayon sa kanya, kasi nandun siya mismo sa Hong Kong. Hello, Sir Rox. Pinanood ko ang pahiring ni Manang Amy. Talagang full force sila ni Bato to pin down sila Rimulya et al. Yun nga. Kaso, abogado si Rimulya at alam niya ang pasikot-sikot nga mga RA na yan. Hindi maiisa ni Amy si Rimulya. Nagmukhang trying hard talaga si Amy. Kaso, ang bunga ng kanyang mga pahiring na yan sa kanya at kay Bato rin ang balik. Totoo yan. Marila Pabianak, shout out Good noon po.
Tay at sa mga ka-warriors, kailan kaya ang warrant ni Bato para di mainip si Tatay Digong nila? For the third time, nagdrama na naman si Bongo. Bring him home. Yun na nga. Old na siya, helpless at nag-iisa sa malayong lugar, napapagod ng pakinggan paulit-ulit pero walang bumabanggit about the EJK victims. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. Same with your family. With our families. God bless, Marilo Castro. Yun nga. Kaya nga yan eh. Ano ba naman katangahan yan? Hindi yan senador ng bayan. Ang pinaglilingkuran niyang mga yan, si Digong. Maliwanag na yan. Mga mga botante. Ano pa ang tingin mo riyan? Pinipilit nilang maibalik yung halimaw na sinasabi nila Senator Trillanes. Angin. Ewan ko. Rejection ulit to. Si Rox, kahit anong paliwanag ni Rimulya tungkol sa mga aray-aray na yan, hindi maintindihan ni Bato at Amy. Baka naman ayaw lang nilang intindihin. Nakaka-stress itong si Amy. Pero syempre, di naman tayo dapat magpaka-epekto sa kalokohan ni Amy. Kaya lang nakakabanas na siya. Totoo. Ganun talaga. Iligo mo na lang pag nababanas ka. Pag nababanas, ibig sabihin naiinitan, di ba? Friend, JC ulit to. Hindi ko talaga magets kung saan ba patungo ang mga tanong ni Amy. Hindi siya makaintindi ng baliwanag. Talagang nililigaw nila ang katotohanan. Sinasabi na ang Digong received legal assistance during the proceeding. Hindi pa rin talaga makaintindi si Bato at Amy. Nakasulat na sa monitor nila, talagang pag-DDS na bopols. Totoo. Ang problema, hindi ayaw nila intindihin basta sa kanila, ang gusto nilang palabasin sa tao na mga tanga, kinawawa ang kanilang puon. Kumpleto sila, di ba? TJ Shop ulit to. Kahit ano pang gawin ni Amy, hindi na mababalik si Digong sa Pilipinas. Ayaw nilang tumigil. Bakit hindi nila pagtuunan ng defense instead na iuubos nila ang panahon sa bagay na water under the bridge na? Di ba? Done deal na nga, sabi ni Rimulya. Tama si Enrile. Kasalanan kasi ng mga DDS ang lahat ng ito. Kasi since 1917 ata o 1918 nang magsampa ng kaso si Sentry sa ICC, bakit kasi hindi sila gumawa ng contingency plan? Kasi nga, minamaliit nila ang ICC. Akala nila hindi mangyayari ito. Palagay na nating hindi mangyayari ito. Pero paano kung mangyayari? Hindi sila handa. Kaya nga, ayan ang nangyari. Nabigla sila, maaresto si Digong. Di ba? Totoo naman yun. No? Ang buong akala ko nga dyan, mga boss, yung pahiring ng Quadcom tungkol sa EJK na yan, kako puta, patay. Ito ang gagawin nilang panangga sa ICC na hindi kayo dapat manghimasok dito kasi nag-iimbestiga na kami. Puro naman imbestiga, dapat diniretso na nag-issue na ng arrest warrant. Inaresto na yung mga yan. Di nakakulong na. Hindi na sila mapapasok ng ICC. So, baya sabi ko, natupad ang kahilingan ni Digong na dito siya litisin at dito siya makukulong kung sakaling siya ay nagkasala. Kasi pag sinampahan ng kaso, di ba, no bail recommended di kalaboso siya. O, di ba? Hindi ginawa puro hearing. Wala namang arrest. Pumunta pa nga si Digong sa Senado pinagbabastos pa sila ron, di ba? Kailangan na ICC talaga. Kaya siguro napag-isip-isip nga nila Bongbong na walang magagawa dito sa tao na to. Bigay na natin sa tamang kalagyan to. Di ba? PJC ulit to. Please do not vote for Cayetano, Bato, Amy, Revilla, Lapid, Villame. Mga salot yan ng bayan. Lubog na ang Pilipinas. Lalo pa nilang ilulubog kayo. Be wise and vote Bunyog. PJ Shop ulit. Hindi ko ata nakita sa hearing si Jinggoy.
Ang tapang sa video pero di ko alam kung natakot siya kay General Torre. Ayaw patapusin kasi nila Amy si General Torre para mag-explain pero ayaw patapusin. Poporma pa ata si Bato at sasabihin si General Torre na parang disrespectful. But General Torre was very respectful. Talagang ang utak nila Bato at Amy nasa talampakan. Ang hirap kasing makipagdiskurso sa mga taong ayaw makinig. Bakit pa sila nagpapahiring kung ayaw din naman pala nilang makinig sa paliwanag? Gusto lang talaga nilang Bato at Amy na mag-run standing. Ay, ewan, bahala kayo dyan. Ayun na nga, buti ka pa nga, wala ka dito eh. Oy, mission accomplished mga boss. Oo. Pastor Jun Lagon, shout out. Jeff Ramos nak. Hanggang bukas ulit. At may vlog na naman ako. Papamlapit na mahal araw eh. Baka mag-vlog na naman ako dito sa aking... gusto ko masalba yung kaluluwa ng hipag ko eh. Sa totoo lang. Bukas na po ulit. God bless. Ay nako. Marami pang lilinisin na basura ang gobyernong ito. Hindi basta basura, pumapalag. Di ba?